She's just not one of us, Lynn. Her provincial ways are an embarrassment to the family name. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa aking pandinig, mas matalas pa sa kutsilyong naghihiwa ng laman. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kanyang aklatan. Ang bigat ng dala kong silver tray ay hindi katumbas ng bigat na biglang pumasan sa aking dibdib. Sa ibabaw ng tray, umuusok pa ang salabat. Ang tsaa na gawa sa luya na paborito niya tuwing umuulan. Tiniyak kong tamang-tama ang tamis, katulad ng kung paano niya ito laging gusto. Isang maliit na bagay, isang munting paglalambing para sa lalaking inakala kong sentro ng aking mundo. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa bigat ng tray. Tila nawala ng pakiramdam ang aking mga daliri. Ang init na nagmumula sa tasa ay unti-unting napalitan ng nanunuot na lamig na gumapang mula sa aking talampakan hanggang sa batok. Ang mga salitang yon, galing sa bibig ni Yvette, ang kanyang pinsan, pero ang katahimikan ni Leandro, ang aking asawa, ang siyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Hindi siya tumutol, hindi niya ako ipinagtanggol. Ang kanyang pananahimik ay isang pagsang-ayon. Ang bigat ng tray ay tila nag-iisa nang bumitaw sa aking mga kamay at ang tunog ng nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasabay nito, may nabasag din sa loob-loob ko, isang bagay na hindi na kailanman mabubuo. Bumukas ang mabigat na pinto na gawa sa nara. Unang lumabas ang nakangising mukha ni Yvette, isang ngangisi ng tagumpay. Sumunod si Leandro. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Walang emosyon, walang pagsisisi, tanging malamig na pagkainis lamang sa ingay na aking nilikha. Ang mga mata ko ay desperadong naghahanap sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Ngunit wala. Ang nahanap ko lang ay ang refleksyon ng isang babaeng basag, nakaluhod sa sahig na marmol, napapaligiran ng mga piraso ng nabasag na tasa. Sa huling hibla ng aking lakas, sa isang desperadong pagkapit, inilabas ko ang aking huling baraha. Ang aking tinig ay isang pabulong na halos hindi marinig, puno ng luhang hindi kayang tumulo. Buntis ako. Halos hindi ko makilalang sabi ng sarili kong boses. Magiging tatay ka na, Leandro. Ito na yon. Ito ang dapat maging sagot. Isang anak. Ang bunga ng aming pagmamahalan. Ito ang dapat maging tulay pabalik sa amin. Ngunit ang tingin na ipinukol niya sa akin ay hindi kailanman nagmula sa isang magiging ama. Ito ay isang tingin ng pagkasuklam. Isang tingin na puno ng panghuhusga. Ang kanyang mga labi ay bumuka at nagbitiw ng mga salitang mas masakit pa sa sampal. Isang bitag. Anya, ang bawat pantig ay tila lason. You think trapping me with a child will secure your place here? Gaano ka kadesperada? Idinagdag pa niya ang isang tanong kung natuluyang dumurog sa aking pagkatao. Akin ba talaga yan? Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito pisikal, ngunit tila nito binali ang bawat buto sa aking katawan. Ang kanyang akusasyon ay isang sampal na hindi gumamit ng kamay, ngunit nag-iwan ng pilat na habambuhay kong dadalhin. Mula sa isang drawer sa kanyang mesa, may kinuha siyang isang folder at walang awang inihagis ito sa sahig. Sa tabi mismo ng aking mga kamay, mga puting papel, isang kontrata, isang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Malamig niyang utos, ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang bumabalot sa aking pagkatao. Itinuro niya ang isang blankong linya sa ibabaw ng kanyang pangalan na nakalimbag na, Now. Ang kanyang mga mata ay mga piraso ng yelo. Wala na ang lalaking pinakasalan ko. Wala na ang lalaking nangako ng habambuhay sa kanyang harapan. Ako ay hindi na asawa. Isa na lang akong pagkakamali na kailangan niyang burahin. Ang panulat na iniabot sa akin ni Leandro ay malamig, walang buhay, katulad ng kanyang mga mata.
Sa ilalim ng malupit na liwanag ng chandelier, ang aking kamay ay hindi nanginig nang ito'y aking hawakan. Tila may ibang tao na kumontrol sa aking katawan. Isang taong manhid na sa sakit. Isang taong wala nang maramdaman. Isinausaw ko ang dulo nito sa itim na tinta at sa ibabaw ng papel. Sa tabi ng pangalan niya, inilagda ko ang pangalan ko. Alessandra Montemayor. Isang pangalan na malapit nang maging alaala na lamang sa mansyong ito. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isinulat gamit ang sarili kong dugo. Ang huling patak ng buhay na ibinigay ko sa pamilyang ito. Ma'am, kunin niyo na po ang mga gamit ninyo. Sabi ng isa sa mga gwardiya, ang kanyang boses ay formal, ngunit walang bahid ng anumang awa. Dalawang unipormadong lalaki ang umakay sa akin paakyat sa aming kwarto. Ang kwartong minsan kong tinawag na amin. Ang lahat ay nasa ayos. Ang malaking kama na may mamahaling sapin, ang mga painting sa dingding, ang bango ng imported na air freshener. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay naging isang dayuhang lugar. Binuksan nila ang isang maliit na maleta at itinuro ang walk-in closet na puno ng mga damit at sapatos na ibinigay sa akin ni Leandro. Ang mga personal nyo lang daw po. Paglilinaw ng gwardiya. Naintindihan ko ang mga alahas, ang mga damit na may tatak, ang mga sapatos na galing Europa. Hindi iyon akin. Ang mga yon ay pag-aari ng asawa ni Leandro Alcantara, isang katauhan na ngayon ay binubura na. Lumakad ako patungo sa luma kong aparador sa sulok, kung saan nakatago ang iilang damit na dinala ko mula sa Batangas. Ang mga bestidang kupas, ang lumakong tsinelas. Sa ilalim ng mga ito, nakita ko ang isang lumang photo album. Binuklat ko ito at nakita ang isang litrato namin ni Leandro. Kuha sa isang fiesta sa aming probinsya. Pareho kaming nakangiti. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa akin. Isang ngiti na ngayon ay parang isang kasinungalingan. Dahan-dahan, pinunit ko ang litrato sa gitna. Itinago ko ang kalahating bahagi kung nasaan ako at iniwan ang kanyang imahe na nakahandusay sa sahig. Sa ilalim ng kama, kinuha ko ang isang maliit na kumot na niniting ko para sa aming magiging anak at maingat itong isiniksik sa aking bag. Habang hinihila nila ako palabas ng silid, sa pasilyo, nakita ko si Don Severino. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatanaw mula sa dulo ng hagdanan, isang tahimik na manonood sa pagtatanghal ng aking kahihiyan. Si Yvette ay nasa kanyang tabi, bumubulong na parang ahas. Don Severino, pakiusap po. Nagmakaawa ako, ang aking boses ay basag. Ngunit ang matandang lalaki, ang patriarka ng pamilyang Alcantara, ay dahan-dahang umiling at nag-iwas ng tingin. Ang kanyang pagtalikod ay mas matalas pa sa 1,000 salita. Iyon na ang hatol. Sa buong mansyon ng Alcantara, wala ni isang kaluluwa ang pumanig sa akin. Ako ay isang dayuhan, isang pagkakamali, isang mantsa na kailangang linisin. Hinila ako ng mga gwardiya pababa sa hagdanan. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip, ayaw humakbang. Bawat baitang ay isang paalala ng mga pangarap na binuo ko sa bahay na ito. Mga pangarap na ngayon ay dinudurog sa bawat paghakbang ko palayo. Pagdating namin sa malaking pinto, binuksan nila ito at ang malamig na hangin ng gabi, kasabay ng malakas na buhos ng ulan, ay sumalubong sa akin na parang isang malupit na sampal. Walang anumang seremonya, itinulak nila ako palabas. Ang aking katawan ay bumagsak sa basang semento ng daanan. Ang aking maliit na bag ay inihagis sa tabi ko. Ang laman ay kumalat sa sahig. Ang mabigat na tarangkahang bakal ay nagsara na may mabagal at matunog na kalampag. Ang tunog nito ay ang pinal na pagsasara ng kabanata ng aking buhay bilang isang Alcantara. Nagsimula akong maglakad, walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan
ay tila isang karayom na tumutusok sa aking balat. Ang manipis kong damit ay basang-basa na. Naging pangalawang balat na malamig at mabigat. Ang mga ilaw mula sa mga poste at mga sasakyan ay nagsisimulang maghalo-halo sa aking paningin, na babalot ng mga luhang hindi ko na namamalayan na tumutulo pala. Wala akong pera. Wala akong kaibigan sa syudad na ito. Wala akong babalikan. Tanging ang maliit na buhay sa loob ng aking sinapupunan ang aking kakampi. Ang aking lakas ay unti-unti akong nilisan. Ang aking mga binti ay nanghina. Ang aking paningin ay tuluyang nagdilim. Sa isang madilim na eskinita, sa tabi ng isang pader na puno ng lumot, ang aking katawan ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ako sa malamig at maruming bangketa. Ang huling malay ko ay ang paghawak sa aking tiyan, isang desperadong pagtatangka na protektahan ang nag-iisang kayamanan na natitira sa akin. Sa gitna ng aking nawawalang kamalayan, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ng sasakyan ang huminto sa aking harapan. Isang pinto ang bumukas. Hindi ko na maaninag ang muka, ngunit naramdaman ko ang isang pares ng mainit, matandang kamay na maingat na umalis sa akin mula sa basang sahig. Isang pamilyar na amoy, amoy ng tabako at katapatan. At bago ako tuluyang nilamon ng dilim, isang salita ang narinig ko sa isang pabulong na tinig. Patawad. Ang una kong namulatan ay ang amoy. Amoy ng gamot at Lysol, malinis ngunit hindi pamilyar. Iminulat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang isang puting kisame na may konting mantsa ng tubig ulan. Nakahiga ako sa isang simpleng kama na bakal, nababalutan ng isang kumot na magaspang sa aking balat ngunit malinis. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa bintanang may kurtinang bulaklakin. Hindi ito ang aking kwarto. Hindi ito ang mansyon. Isang babaeng may edad na, may suot na salamin, at may mga puting hibla ng buhok na nakapusod ang pumasok sa silid. May dala siyang isang tasang mainit na sabaw. Ngumiti siya sa akin. Isang nga ng ngiting may bahid ng lungkot, ngunit puno ng kabaitan. Gising ka na pala, Hija, sabi niya sa isang mahinahong tinig. Ako si Dr. Milagros Inigo. Sinubukan kong bumangon, ngunit isang matinding kirot ang aking naramdaman sa aking puson. Ang alaala ng malamig na gabi, ng ulan, ng pagbagsak ko ay bumalik na parang isang alon. Ang aking mga kamay ay agad na napahawak sa aking tiyan. Ang aking anak. Ang anak ko. Nanginig ang aking boses. Umupo si Dr. Milagros sa tabi ko. Ligtas siya, Sela. Ligtas kayong dalawa. Ipinaliwanag niya na si Mateo, ang matandang katiwala, ang nagdala sa akin dito. Upang protektahan kami, gumawa si Mateo ng isang kwento. Nagkalat siya ng balita sa mansyon na ikaw ay natagpuan sa ospital at nakunan ka. Para sa kanila, wala na ang bata. Para sa kanila, tuluyan ka nang nawala. Ang aking isipan ay naguluhan. Isang bahagi sa akin ay gumaan ng loob. Ngunit ang isa pang bahagi ay nasuklam sa tindi ng panlilinlang na kinailangan para lang kami ay mabuhay. Pero bakit? Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Tinanggal ni Dr. Milagros ang kanyang salamin at pinunasan ito. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Sela. Maraming taon na ang nakalipas. Ako rin ay pinalayas ng sarili kong pamilya dahil umibig ako sa isang lalaking mahirap. Ang pamilyang yon ay ang mga Alcantara. Natigilan ako. Siya ang kapatid ni Don Severino na itinakwil. Hindi ito pagkakataon. Ito ay tadhana. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang gumuho ang mundo ko, nakaramdam ako ng isang koneksyon. Sa kwarto na yon, kami ay dalawang babae na pinagkaitan ng karapatan dahil sa pag-ibig, dalawang kaluluwang sinaktan ng iisang pamilya. Ang aking pagdududa ay napalitan ng tiwala. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang kanlungan,
Nangako ako sa aking sarili, hindi para sa akin, kundi para sa batang dinadala ko. Mabubuhay ako, lalaban ako. Lumipas ang mga buwan sa maliit na bahay at klinika ni Dr. Milagros. Ito ay naging aming santuwaryo. Sa ilalim ng kanyang pag-aaruga, isinilang ko ang isang malusog na batang lalaki. Sa sandaling inilagay siya sa aking mga bisig, ang lahat ng sakit, lahat ng pait, ay tila naglaho. Hinaplos ko ang kanyang maliliit na daliri, ang kanyang pisnging mamula-mula. Ang kanyang mga mata ay katulad ng kay Leandro, ngunit wala itong bahid ng lamig. Siya ay puro, siya ay akin. Elias, bulong ko sa kanya, isang pangakong tanging kaming dalawa lang ang nakakarinig. Ang pangalan mo ay Elias, at ipinapangako ko sa iyo anak, balang araw, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Ginawa kong lakas ang aking pagmamahal para kay Elias. Habang siya ay natutulog, ako ay nag-aaral. Ang mga libro ng medisina ang naging aking kasama sa gabi. Sa tulong ni Dr. Milagros, kumuha ako ng kursong nursing at kalaunan ay nagpakadalubhasa. Isang araw, isang liham ang dumating mula kay Mateo, ipinadala sa isang paraan na tanging kami lang ni Dr. Milagros ang nakakaalam. Sa loob nito ay isang kapirasong balita mula sa isang dyaryo. Nakalagay doon na si Yvette Rosales sa isang pagkukunwaring mapagkawang-gawa ay legal na nagampon ng isang batang ulila upang bigyan ng tagapagmana ang pangalan ng Alcantara. At sa tabi ng balita, isang litrato. Si Yvette, nakangiti sa kamera, hawak-hawak ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Ang aking Elias. Legal na ninakaw niya ang aking anak sa mata ng batas. Ang init ng pag-asa sa aking puso ay biglang napalitan ng nagyayelong galit. Niyakap ko si Elias na nooy mahimbing na natutulog at isang bagong determinasyon ang nabuo sa aking kaluluwa. Nakita ni Dr. Milagros ang apoy sa aking mga mata. Hinawakan niya ang aking balikat. Hindi sapat na maging malakas ka lang, Sela. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng karunungan. Kailangan mong maging pinakamagaling. Para mabawi mo ang anak mo, kailangan ikaw ang maging sagot sa isang problemang sila lang ang mayroon. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinanay ko ang aking sarili na huwag lumingon. Nakatayo ako ngayon sa isang entablado sa Singapore sa harap ng daan-daang doktor at espesyalista mula sa buong Asya. Ang ilaw mula sa projector ay nakatutok sa isang malaking screen sa likuran ko kung saan nakapaskil ang mga komplikadong diagram ng extracorporeal membrane oxygenation para sa mga sanggol. Ang tanging maririnig sa malawak na conference hall ay ang aking tinig, kalmado, tiyak, at puno ng awtoridad. Hindi ito ang boses ng Sela na minsan ay nanginginig sa takot sa harap ni Leandro. Ito ang boses ni Miss Alessandra Montemayor, ang espesyalistang inimbitahan para magsalita. Nang matapos ang aking presentasyon, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ngumiti ako, isang formal na ngiti, at nagpasalamat sa kanila. Ngunit habang bumababa ako sa entablado, habang tinatanggap ko ang mga pagbati, ang isip ko ay nasa ibang lugar, sa isang maliit na bata na 3 taon ko nang hindi nayayakap. Sa pag-uwi ko sa aking hotel room, bago ko buksan ang aking laptop para magtrabaho, may kinuha ako mula sa aking pitaka. Isang maliit at lukot-lukot ng litrato ni Elias, kuha sa kanyang huling kaarawan, isang larawang palihim na ipinadala sa akin ni Mateo. Hinaplos ko ang kanyang munting mukha sa larawan, ang kanyang mga matang puno ng inosenteng kalungkutan. Malapit na, anak. Bulong ko sa hangin. Malapit na. Ang mga liham ni Mateo ang aking naging bintana sa mundong ipinagkait sa akin. Ang huli niyang sulat ay dumating noong 1 linggo at ang mga salita niya ay nakaukit pa rin sa aking isipan. Inilarawan niya ang gintong hawla
kung saan nakakulong ang aking anak. Isang malawak na playroom na puno ng pinakamamahaling laruan mula sa Japan at Germany. Ngunit walang kalaro si Elias. Isang silid na laging malinis at makintab, ngunit malamig, at walang init ng isang tunay na tahanan. Isinulat din niya kung paano, sa isang hapunan, tinawag siya ni Elias na Lolo Mateo. Bigla daw sumulpot si Yvette at marahas na itinuwid ang bata. "I'm your mommy. Say it, Elias, si mommy." Ang boses daw ni Elias ay nanginginig nang ulitin nito ang salita. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa takot. Isinulat din niya ang tungkol sa hari na walang reyna, si Leandro. Laging abala sa trabaho, laging malalim ang iniisip. Madalas daw itong natatagpuan ni Mateo sa aklatan, nakatitig sa malaking family portrait kung saan ako ay kasama pa. Ang aking mukha ay nakangiti sa isang pekeng kaligayahan. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagtanong daw si Leandro sa kanya, "Kamusta na kaya?" Siya, nang hindi binabanggit ang aking pangalan. At tulad ng dati, ang sagot ni Mateo ay palaging, "Hindi ko po alam, senyorito." Isang kasinungalingan para protektahan ako. Isang kasinungalingan na hindi ko alam kung si Leandro ba ay tunay na naniniwala o ginagamit lang para takasan ang sarili niyang konsensya. Isinara ko ang aking mga mata, itinutulak ang mga alaala. Ang awa ay isang luhong hindi ko kayang ibigay, lalo na para sa lalaking sumira sa akin. Ang tanging mahalaga ay si Elias. Isang maikling tunog ang nanggaling sa aking laptop, isang hudyat na may pumasok na bagong email. Binuksan ko ito nang walang gana. Inaakalang isa lamang itong follow-up question mula sa conference, ngunit ang aking paghinga ay biglang natigil nang mabasa ko ang subject line, Urgent Consultation Request, Rare Pediatric Cardiac Case. Ang aking mga mata ay mabilis na bumaba sa pangalan ng nagpadala. Hindi ito isang tao, ito ay isang institusyon. Ang pangalan nito ay tila isang multo mula sa nakaraan, isang pangalang sinumpa kong hindi na muling iisipin. Alcantara Medical Group. Ang pangalang Alcantara Medical Group ay kumislap sa screen ng aking laptop. Isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao, para akong binuhusan ng isang timbang yelo. Ang kwarto sa hotel, na kanina lang ay simbolo ng aking tagumpay at kalayaan, ay biglang naging isang kulungan. Ang apat na sulok nito ay tila lumiliit, ninanakaw ang hangin sa aking mga baga. Ang propesyonal na tono ng email ay isang malupit na kabalintunaan. Hinahanap nila ang pinakamagaling na espesyalista. Hindi nila alam na ang taong iyon ay ang babaeng minsan nilang itinapon na parang basura. Isang bitag ba ito? O isang mapaglarong tadhana? Ang una kong ginawa ay tawagan si Tita Mila. Nanginginig ang aking boses habang binabasa ko sa kanya ang laman ng email. Sa kabilang linya, hindi siya nagulat. Mayroong isang kalmadong katiyakan sa kanyang boses na para bang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. "Ito na yon, Sela," sabi niya. "Ang problemang sila lang ang mayroon at ikaw ang sagot. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagligtas. Gamitin mo ang pangalan mo, Alessandra Montemayor. Huwag kang magpakita ng kahit anong emosyon. Ikaw ay isang propesyonal na tinawagan para gawin ang isang trabaho. Tandaan mo yan." Ang kanyang mga salita ay naging bakal na humulma sa aking nag-aalab na determinasyon. Ang takot ay naroroon pa rin, isang malamig na buhol sa aking sikmura. Ngunit ngayon ay mayroon na itong kasamang layunin. Tinanggap ko ang alok. Ang paglipad pabalik sa Pilipinas, ang pinakamahabang biyahe ng aking buhay. Bawat milyang nilalakbay ng eroplano papalapit sa Maynila ay isang milyang papalapit sa aking nakaraan. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, sanay, isang pamilyar na init at halumigmig ang yumakap sa akin. Ang ingay, ang amoy, ang lahat ng ito
ay sabay-sabay na nambuhay ng mga alaala, mabuti at masama. Ito ang bayang sinilangan ko. Ngunit ito rin ang lugar ng aking pinakamalaking kabiguan. Bago ako umalis ng airport, bumili ako ng isang pirasong bibingka mula sa isang maliit na stall. Ang malagkit na tamis nito ay ang unang lasa ng Pilipinas sa aking panlasa pagkatapos ng 3 taon at isang taksil na luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Isang luha ng masakit na pagbabalik. Hindi ako tumuloy sa isang magarbong hotel. Alam kong kailangan ko ng isang lugar kung saan ako ay hindi mapapansin. Bumalik ako sa luma naming lugar, sa masikip na eskinita kung saan minsan akong nangupahan. Kumatok ako sa isang pintong kinakalawang na. Bumukas ito at bumungad sa akin ang gulat na mukha ni Aling Remedios, ang dati kong landlady. Sela? Ikaw ba yan, Hija? Diyos ko, akala ko'y multo ka na. Bulalas niya bago ako niyakap ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay amoy sibuyas at bawang, ang amoy ng isang tunay na tahanan. Kinuwento ko sa kanya ang isang bersyon ng aking storya na mas madaling lunukin, na ako'y nagtrabaho sa abroad at bumalik para sa isang espesyal na proyekto. Hindi na siya nagtanong pa. Ipinilit niyang doon ako tumira sa dati kong kwarto at tumanggi siyang tumanggap ng anumang bayad. Manahimik ka dyan, sabi niya. Basta't may kape tayo tuwing umaga, ayos na. Kinaumagahan, nakatayo ako sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa tuktok nito, ang mga letrang AMG ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Alcantara Medical Group, ang pugad ng mga ahas. Ang bawat ugat sa aking katawan ay nagsisigaw na tumakbo palayo. Ang alaala ng pagpapalaya sa akin, ng sakit, ng kahihihiyan ay bumalik lahat. Ngunit pagkatapos, inisip ko ang nasa loob, ang aking anak, ang munting batang lalaki na nangangailangan sa akin. Ang pag-iisip na yon ay naging aking kalasag. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng aking lakas. Itinuwid ko ang aking likod, inayos ang suot kong itim na business suit. Hindi na ako ang Sela na umiiyak sa gitna ng ulan. Ako si Miss Montemayor at may trabaho akong kailangang tapusin. Nagsimula akong maglakad, tinatawid ang kalsada. Bawat hakbang ay isang matunog na pahayag. Laban sa sementong minsan ay naging saksi sa aking pagbagsak. Ang pagpasok sa lobby ng Alcantara Medical Group ay parang pagpasok sa isang napakalamig na alaala. Ang amoy ng antiseptic ay hindi nagbago, pamilyar at nakakasulasok. Ang sahig na gawa sa granite ay kumikinang pa rin, sumasalamin sa aking anyo na parang isang multo na nagbabalik. Naalala ko ang mga araw na pumupunta ako dito bilang asawa ni Leandro, nakangiti sa lahat, isang palamuti sa kanyang braso tuwing may mga charity event. Ngayon, naglalakad ako sa parehong sahig na yon, ngunit hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na may hawak na kapangyarihan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat, may layunin. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad, nakasuot ng puting Amerikana, ang sumalubong sa akin. Miss Montemayor, I'm Dr. Alcaraz, Head of Pediatrics. It's an honor to finally meet you. Ang kanyang pakikitungo ay puno ng paggalang, ang uri ng paggalang na hindi ko kailanman natanggap nung ako pa ay si Sela, ang asawa. The honor is mine, Doctor. Sagot ko, ang aking boses ay kontrolado at professional. Dinala niya ako sa kanyang opisina, isang silid na napapaligiran ng mga libro at mga medical journal. Inilatag niya sa mesa ang isang makapal na folder. This is the patient's file. Elias Alcantara, 3 years old. Ang pagkarinig ko sa pangalan ng aking anak sa isang clinical na paraan ay parang isang suntok sa aking sikmura. Pinilit kong panatilihing blangko ang aking mukha habang ipinapaliwanag niya ang kondisyon ni Elias.
Ang mga terminong medikal na kabisado ko, nasa isip at puso, ay lumalabas sa kanyang bibig. Hypoplastic left heart syndrome, isang bihirang depekto sa puso. Isang depekto na ako lang sa buong bansa ang may sapat na kasanayan para gamutin. We need to see him, sabi ko. Pinipigilan ang panginginig sa aking boses. I need to assess his current state. Tumango si Dr. Alcaraz at iginiya ako palabas ng kanyang opisina, patungo sa isang pasilyo na may nakasulat na Pediatric Cardiac ICU. Bawat hakbang papalapit ay isang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Huminto kami sa harap ng isang malaking salamin, isang bintana, patungo sa silid kung saan nakaratay ang aking mundo. At doon, nakita ko siya, ang aking Elias. Mas maliit siya kaysa sa aking inaasahan. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng mga tubo at wire na kumukonekta sa mga makinang walang humpay na tumutunog. Nakaupo siya sa kanyang kama, hindi umiiyak, ngunit may isang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Sa kanyang maliliit na kamay, hawak niya ang isang laruang pulang kotse. Pilit itong pinapaandar sa ibabaw ng kanyang puting kumot. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Ang ingay ng ospital ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay siya, ang anak ko. Isang hindi mapigilang puwersa ang nagtulak sa aking kamay na dumampi sa malamig na salamin. Ang aking mga daliri ay bahagyang gumuhit sa kanyang anyo. Sa kabilang panig, isang pagtatangkang haplusin siya sa nag-iisang paraan na kaya ko. Ang salamin sa pagitan namin ay hindi lang basta salamin. Ito ay 3 taon ng pangungulila, 3 taon ng ninakaw na mga yakap at halik. He's a quiet boy, basag ni Dr. Alcaraz sa katahimikan. Very resilient. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Dr. Alcaraz. Si Leandro. Automatiko, napatalikod ako mula sa salamin, humarap sa isang wall chart na puno ng mga anatomy illustration na hindi ko naman tinitingnan. Ginamit ko ang aking buhok para takpan ang gilid ng aking mukha. Ang aking puso ay kumakaripas, isang kabayong mailap na gustong kumawala. Mr. Alcantara, sir, narinig kong sabi ni Dr. Alcaraz. Nandito na po ang espesyalista na sinasabi ko sa inyo, si Miss Montemayor. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Ang kanyang anino ay bumagsak sa akin at ang aking buong katawan ay nanigas. Naghihintay sa sandali ng pagkatuklas, sa sandali ng paghuhusga. Ang bawat segundo na nakatayo ako roon, nakatalikod sa kanya, ay parang isang walang katapusang paghihintay. Ramdam ko ang kanyang mga mata sa aking likuran. Isang tingin na pamilyar, ngunit ngayon ay may halong pagtataka. Ang pintig ng aking puso ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Isang mabangis na tambol na nagbabantang magwasak sa katahimikan ng pasilyo. Huminga ako ng malalim, 1 beses, 2 beses. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ipinatawag ko mula sa pinakailaliman ng aking pagkatao ang lahat ng sakit, lahat ng aral, lahat ng lakas na ipinunla sa akin ng nakalipas na 3 taon. Inihanda ko ang aking mukha. Hinulma ito sa isang maskara ng profesionalismo. Malamig, walang bahid ang anumang emosyon. Dahan-dahan akong lumingon. Ang unang pagkikita namin, pagkatapos ng 1,000 araw ng impyerno. Mas payat siya ngayon at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na wala roon dati. Ang kanyang buhok ay hindi kasing ayos ng dati at ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanyang balikat. Ang kapangyarihan ay naroon pa rin, ngunit meron na itong kasamang pagod, isang uri ng kalungkutang hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Sa isang saglit, isang traidor na kirot ang kumurot sa aking puso. Isang multo ng babaeng minsan ay umibig sa kanya. Ngunit mabilis ko itong iwinaksi. Inilahad ko ang aking kamay,
Isang kilos na sinanay kong gawin sa harap ng mga kasamahan sa propesyon, isang kilos na walang personal na kahulugan, isang formalidad lamang. Miss Alessandra Montemayor, pagpapakilala ko, ang bawat salita ay binigkas ng may kalkuladong lamig. I'm the consulting specialist for this case. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakita ko ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa kanyang mukha. Pagkalito, hindi paniniwala, at isang kislap ng pagkilala na pilit niyang pinipigilan. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay tila nag-aalangan. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar. Isang multo ng nakaraan na gumapang sa aking balat. Ngunit ang aking kamay ay nanatiling matatag at malamig. Isang harang na hindi niya kayang sirain. Sila, ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hiningang matagal na niyang itinatago. Isang tanong na puno ng pag-aalinlangan. Binitiwan ko ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay isang blangkong pader. You must be mistaken, Mr. Alcantara. Sagot ko. Ang formalidad sa aking boses ay isang malinaw na sampal. It's Miss Montemayor. Si Dr. Alcaraz, na walang kamalay-malay sa bigat ng hangin sa pagitan namin, ay agad na namagitan. Mr. Alcantara, si Miss Montemayor ang pinakamagaling sa larangan ng Pediatric ECMO sa buong Southeast Asia. Napakalaki ng pasasalamat natin at tinanggap niya ang kasong ito. Ang pagkalito sa mukha ni Leandro ay lalong lumalim. Tumingin siya mula sa akin, patungo kay Dr. Alcaraz, at pabalik. Tila sinusubukan ng kanyang isipan na pagtugmain ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng may awtoridad at kumpiyansa. Sa babaeng minsan niyang itinaboy sa gitna ng ulan. Ang dalawang imahe ay hindi magkatugma, at iyon mismo ang aking intensyon. Upang tuluyang putulin ang sandaling iyon, ibinaling ko ang aking atensyon kay Dr. Alcaraz, na tila si Leandro ay hangin lamang na dumaan. Doctor, I would like to review the patient's latest telemetry readings immediately. Sabi ko sa isang boses na puno ng utos. And I need full, unrestricted access to all his records and past medical history. No delays. Oh, of course, Miss Montemayor. This way, please. Sagot ni Dr. Alcaraz, tila bahagyang natakot sa aking biglaang pagiging istrikto. Nagsimula akong maglakad. Sumunod sa doktor nang hindi man lang nililingon si Leandro. Ngunit sa gilid ng aking mga mata, nakita ko siyang naiwang nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang kanyang tingin ay nakapako sa salamin mula sa anyo ng batang lalaki sa loob ng ICU, pabalik sa anino ng babaeng naglalakad palayo. Naiwan siya roon, kasama ang multo ng isang babaeng akala niya ay matagal nang nawala, at ang katotohanang unti-unting sumasampal sa kanyang mukha. Sa unang pagkikita, ako ang nanalo. Ang conference room ay malamig at tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioner ang maririnig. Nakaupo ako sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, kaharap ang isang grupo ng mga doktor na nakikinig sa bawat salita ko. Sa malaking screen sa aking likuran, ipinapakita ang mga resulta ng unang pagsusuri ko kay Elias. His hemoglobin levels are critically low and his oxygen saturation fluctuates dangerously. Paliwanag ko, ang aking boses ay matatag. Walang emosyon. Itinuro ko ang isang komplikadong chart. Palliative care is no longer an option. We are looking at a 3-stage reconstructive procedure, starting with the Norwood Protocol. It's high risk, but it's his only chance. Ang mga doktor ay tumatango. Ang kanilang mga mukha ay puno ng seryosong pag-aalala. Sa sandaling iyon, ako ang may kontrol. Ako ang awtoridad. Ang aking kaalaman, ang aking baluti. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang nagbago nang bumukas ang pinto. Isang mabigat na tunog ang nilikha nito, at lahat ng atensyon ay napunta sa taong pumasok. Si Leandro.
Dala niya ang isang aura ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong silid. Agad na tumayo si Dr. Alcaraz at ang ibang mga doktor bilang paggalang. Mr. Alcantara, sir. Hindi sila pinansin ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay agad na naglakbay sa kabuuan ng silid at huminto nang makita ako. Ang aming mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang salamin sa pagitan namin, walang harang. Tanging ang bigat ng 3 taon na puno ng mga kasinungalingan at sakit. Ang ugong ng aircon ay tila naglaho. Ang pagtibok ng aking puso, ang tanging musika sa aking mundo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lahat, ang gulat, ang pagkalito, ang dahan-dahang pagkamulat sa isang katotohanang hindi niya matanggap. Sila mga halos pabulong niyang sabi, ang pangalan ko ay isang ipinagbabawal na salita na nakawala sa kanyang mga labi. Ang sandaling iyon, ang aking senyales. Tumayo ako. Hinarap siya ng buong tapang. Ang aking maskara ay perpektong nakalagay. It's Miss Montemayor, Marin kong sabi. Ang bawat salita ay isang bloke ng yelo. And I'm here for the patient, Mr. Alcantara. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ng babae ang pumunit sa tensyon. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Si Yvette. Pumasok siya sa silid na parang isang buhawi. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy nang makita ako. Guards, security, palabasin niyo ang babaeng yan. Trespassing siya. Ang mga doktor ay nagkatinginan, litong-lito. Ngunit si Dr. Alcaraz, na ngayon ay naiintindihan na ang aking halaga, ay humarang sa pagitan namin ni Yvette. Miss Rosales, calm down, sabi niya sa isang matatag na boses. Miss Montemayor is here on my official invitation. Siya ang nag-iisang pag-asa ng pasyente. Kung aalis siya, para mo na ring hinatulan ng kamatayan ang bata. Ang mga salita ni Dr. Alcaraz ay tumama kay Yvette na parang isang malakas na sampal. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Ang kanyang sandata, ang kapangyarihan ng pangalang Alcantara, ay biglang naging walang silbi sa harap ng aking kaalaman. Ang atensyon ng lahat ay bumalik kay Leandro na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin na parang isang estatwa. Ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang kanyang tingin ay nakapako sa akin, puno ng isang desperadong tanong na hindi niya masabi. Tila sa wakas, nauunawaan na niya ang kabaliwan ng lahat ng pang-ito. Ang pagbabalik ko, ang sakit ng bata, ang aking espesyalidad, ang lahat ay konektado. Ang pasyente, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay babasag at nanginginig. Sino siya? Hindi niya hinihingi ang pangalan. Humihingi siya ng kumpirmasyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hinayaan siyang makita ang lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng 3 taon. At pagkatapos, ibinigay ko sa kanya ang katotohanan. Isang katotohanang sasaksak sa kanyang kaluluwa nang mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Elias Alcantara, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang hatol. Your son. Ang mga salitang iyon, your son, ay naiwang nakalutang sa malamig na hangin ng silid, isang hatol na nagpabingi sa lahat. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikan na puno ng bigat ng isang katotohanang biglang lumitaw. Isang lindol na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kasinungalingan na itinayo sa loob ng 3 taon. Napaatras si Leandro na parang nasampal. Napahawak siya sa makintab na mesa para suportahan ng sarili. Ang kanyang mga buko ay namuti sa higpit ng pagkakahawak. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha, pinalitan ng isang maskara ng purong paghihirap. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagkalito,
Ngayon ay naglalaman ng isang buong universo ng sakit at pagsisisi. Paulit-ulit na bumubuka ang kanyang bibig, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit walang tunog na lumalabas. Tanging isang mahinang-mahinang bulong, halos hindi marinig, ang nakawala. Anak, si Yvette ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Tulad ng isang hayop na nasukol, ang kanyang reaksyon ay hindi takot, kundi bagsik. Mabilis siyang lumapit sa tabi ni Leandro. Hinawakan ang braso nito, hindi para alalayan, kundi para kontrolin. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng lason. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin. Don't listen to her, Lynn. She's a liar. Ginagamit niya ang bata para makabalik sa pamilya, para makaganti. Hindi ko siya pinansin. Ang tingin ko ay nanatiling nakapako kay Leandro. Hinayaan kong makita niya ang kawalan ng anumang emosyon sa aking mukha. Ang aking katahimikan, ang aking pinakamalakas na sandata laban sa kanyang mga sigaw. Sa halip na sagutin si Yvette, ibinaling ko ang aking atensyon kay Dr. Alcaraz at sa iba pang mga doktor na nakatayo na parang mga estatwa, hindi alam kung ano ang gagawin. Doctor, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at may awtoridad, pinuputol ang kanyang mga akusasyon. This family drama is unprofessional and is wasting precious time. My patient's life is on the line. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking briefcase at inilapag ito sa mesa. Here is my preliminary treatment plan. It's aggressive and it will require the full and undivided cooperation of the legal guardian. Ang bawat salita ko ay isang patama, isang paalala kung sino ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Ako ang may hawak sa buhay ng bata at si Yvette, bilang legal na tagapag-alaga, ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa bawat utos ko. Ang taktikang yun ay gumana. Natigilan si Yvette, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, natanto ang bitag na kinasadlakan niya. Si Leandro, sa wakas, ay nakahanap ng kanyang boses. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang aroganteng CEO ay nawala. Pinalitan ng isang lalaking basag na basag. Sela, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Ang paggamit sa dati kong pangalan ay isang desperadong pagtatangka na basagin ang pader na itinayo ko. Please, I need to understand. Sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong desperasyon na minsan kong naramdaman sa gabing iyon, sa gitna ng ulan. Isang traidor na kurot ng awa ang nagtangkang sumibol sa aking puso. Ngunit mabilis kong pinatay ito. Naalala ko ang malamig na semento, ang pagsara ng tarangkahan, ang sakit. Ang mga alaalang iyon, ang aking kalasag. Kalmado kong inayos ang aking mga gamit, isinara ang aking briefcase na may marahang tunog. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang doktor na nakikipag-usap sa isang miyembro ng pamilya ng pasyente. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Alcantara. Malamig kong sabi. My only concern is my patient. I will be back tomorrow at 8 in the morning to begin the preoperative procedures. I expect no further interruptions. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig na marmol ay ang tanging tunog na sumira sa katahimikan. Iniwan ko sila roon. Si Yvette na puno ng galit at takot at si Leandro na naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan. Hinaharap sa unang pagkakataon ang bigat ng kanyang kasalanan. Sa paglabas ko sa conference room, hindi ako lumingon. Bawat hakbang ko sa pasilyo ay isang pagpapatunay sa sarili kong lakas. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay hindi tunog ng pagtakas. Ito ay tunog ng isang martsyang matagal kong inensayo. Sa isip ko, naririnig ko ang kaguluhang iniwan ko sa likod. Ang mga nabasag na salita, ang mga sigaw na walang tunog, ang pagsisimula ng isang mabagal
at masakit na pagguho. Ngunit ipinagbawal ko sa aking sarili na namnamin ang tagumpay na yon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi ako bumalik sa opisina ni Dr. Alcaraz. Dumiretso ako sa nurses station ng pediatric ICU. Ang head nurse, isang babaeng nasa mga 40 anyos na may mabait ngunit matatag na mukha, ay agad na tumayo. Ms. Montemayor, may kailangan po kayo. Kailangan kong gawin ang isang preliminary skin sensitivity test para sa mga adhesive ng monitoring leads, sabi ko sa isang boses na professional at hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Gusto kong siguraduhin na hindi siya magkakaroon ng allergic reaction sa alinman sa mga materyales na gagamitin natin sa operasyon. Kailangan kong gawin ito ng personal at kailangan ko ng katahimikan. Iyon ang aking dahilan. Isang lehitimong medikal na pamamaraan na magbibigay sa akin ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang datos. Oras. Oras na kasama ang aking anak, malayo sa mga matang mapanghusga. Tumango ang head nurse at ibinigay sa akin ang access card. Pumasok ako sa anteroom, naghugas ng kamay, at nagsuot ng disposable gown. Bawat kilos ay mabagal at sinadya, isang ritual para ihanda ang aking puso. Sa wakas, binuksan ko ang pinto patungo sa kanyang silid. Ang tanging maririnig sa loob ay ang ritmikong tunog ng mga makina na sumusubaybay sa bawat tibok ng kanyang puso. Isang tunog na para sa iba ay nakakabahala, ngunit para sa akin ay isang sagradong musika. Nakaupo pa rin siya sa kama, ngunit ngayon ay nakatingin siya sa bintana, sa mga ulap na gumagalaw sa kalangitan. Dahan-dahan akong lumapit, gumagawa ng bahagyang ingay para hindi siya magulat. Lumingon siya at ang kanyang malalaking mata, ang mga mata ni Leandro, ngunit may kaluluwa ko, ay tumitig sa akin ng may pagtataka. Walang takot, tanging inosenteng kuryosidad. "Hello!" sabi ko sa pinakamahinahong boses na kaya ko. "Ako si Dr. Sela. Titingnan ko lang kung okay ang balat mo. Okay ba yon?" Hindi siya sumagot. Ngunit hindi rin siya umiwas. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Mula sa bulsa ng aking Amerikana, inilabas ko ang isang bagay na 3 taon kong itinago. Ang maliit na kumot na niniting ko. Kupas na ang kulay nito sa ilang bahagi at medyo may himulmol na. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang tela sa buong mundo. Maingat kong inilatag ito sa ibabaw ng puting kumot ng ospital, malapit sa kanyang mga kamay. Sinimulan ko ang aking pagsusuri, marahang hinahaplos ang kanyang braso, ang aking pagdampi ay mas magaan pa sa isang bulak. Ngunit ang aking buong atensyon ay nasa kanya. Sinusubaybayan ang bawat paghinga niya. Sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang kanyang pilik mata, ang hugis ng kanyang ilong. Ang mga ito, ang mga sandaling ninakaw sa akin. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Ang kanyang maliliit na kamay, na kanina pa ay nakapatong lang sa kanyang hita, ay dahan-dahang gumalaw. Hindi niya ako tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kumot at ang kanyang mga daliri, ang kanyang maliliit na daliri ay nagsimulang himasin ang pamilyar na pattern ng sinulid. Isang kilos na walang malay, isang kilos na tila nagmumula sa isang malayong alaala na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isipan. Isang mainit na likido ang namuo sa aking mga mata. Pinigilan ko ang aking paghinga, takot na baka masira ang sandaling ito. Ito na iyon. Hindi niya ako kilala, ngunit may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nakakaalala. Ang init ng aking pagmamahal na ibinuhos ko sa bawat hibla ng sinulid na yon ay nararamdaman niya. Sa gitna ng lahat ng lamig at sakit, ito ang aming unang sinag ng pag-asa. Ngunit tulad ng isang babasaging panaginip, ang sandali ay biglang nawasak. Ang pinto ay bumukas nang walang katok. "Anong ginagawa mo dito?"
Ang boses ni Yvette, matalas at puno ng lason, ay humiwa sa sagradong katahimikan ng silid. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at hindi paniniwala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin sa kumot na nasa pagitan namin ni Elias. Ang pagpasok ni Yvette ay parang isang malamig na hangin na biglang humampas sa loob ng silid, pinapatay ang anumang init na nagsisimula pa lang mamuo. Agad na binawi ni Elias ang kanyang kamay mula sa kumot at nakita ko ang bahagyang panginginig sa kanyang mga balikat. Isang reaksyon na nagpatigas sa aking puso at nagpatibay sa aking determinasyon. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking katawan ay nagsilbing harang sa pagitan ni Yvette at ng aking anak. Hinarap ko siya. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang aking mga mata ay hindi nagtatago ng babala. "I am conducting a necessary preoperative procedure, Miss Rosales," sabi ko. Ang aking boses ay mababa at kontrolado. Bawat salita ay may bigat. "And you have just compromised a sterile environment." Ang akusasyon ko, isang direktang pag-atake sa kanyang kawalan ng pag-iingat, ay tila nagpagulat sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang takot ay napalitan ng pamilyar na kayabangan. "Anong procedure?" "Ang paglalagay ng basahan sa kama ng pamangkin ko," mataray niyang sabi. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak habang nakaturo sa kumot. "I know what you're doing. You're trying to manipulate a sick child." Hindi ako sumagot sa kanyang paratang. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na alcohol swab mula sa medical tray at marahang ipinahid ito sa braso ni Elias. Ipinagpapatuloy ang aking prosedura. Ang kilos na ito ay isang malinaw na mensahe. Ang drama niya ay walang epekto sa akin. Ang pasyente ang aking prioridad. Ang batang ito ay may napakataas na risk ng infection. Paliwanag ko sa isang tono na parang nakikipag-usap ako sa isang estudyanteng walang alam. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang anumang stress, tulad ng biglaang pagpasok at pagsigaw, ay maaring makaapekto sa kanyang vital signs. Kung hindi mo kayang respetuhin ang mga patakaran ng ICU, mas makabubuting maghintay ka na lang sa labas. Ang aking bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ginagamit ang aking awtoridad bilang doktor para ilagay siya sa kanyang tamang lugar. Ngunit si Yvette ay hindi sanay na natatalo. Lumapit siya. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig. Huminto siya sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Huwag mo akong kausapin na parang tanga." Bulong niya. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. "Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Iyon. Iyang basahan na yan. Saan mo yan nakuha?" Ang kanyang tanong ay nagpapatunay na natatandaan niya. Natatandaan niya ang kumot na minsan niyang tinapon sa basurahan. Ang kumot na simbolo ng lahat ng bagay na kinamumuhian niya sa akin. Sa wakas, tiningnan ko siya. Ngumiti ako. Isang maliit, malamig na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Isang nangiti na mas masahol pa sa isang insulto. "Standard hypoallergenic fleas." Sagot ko, isang perpektong kasinungalingan. "To check for textile dermatitis. A standard procedure, as I said." Ang aming laban ay hindi na isang digmaan ng mga sigaw, kundi isang digmaan ng mga bulong at mga tingin. Isang labanan ng isipan na nangyayari sa ibabaw ng natutulog na katawan ng isang inosenteng bata. "You won't win, Sela," sabi niya sa isang halos hindi marinig na tinig. Sa mata ng batas, ako ang ina. Sa mata ng pamilya, ikaw ang masama. At kapag nalaman ni Leandro ang lahat, kapag nalaman niya ang Yvette, putol ko sa kanya. Ang aking boses ay kasing talim ng scalpel na itinago mo ang isang batang may malubhang sakit sa puso sa loob ng 3 taon.
na ipinagkait mo sa kanya ang tamang lunas hanggang sa halos huli na ang lahat? Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ang isang desperadang sinungaling o ang doktor na nag-iisang pag-asa para mabuhay ang kanyang anak? Ang bawat salita ko ay tumama sa target. Nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Ang takot na mawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pangalan, ang yaman, ang posisyon bago pa siya makabawi. Inayos ko na ang aking mga gamit. My assessment here is done, sabi ko sa normal na boses para marinig ng mga nurse sa labas. Marahan kong tinapik ang balikat ni Elias. You did very well, Elias. Lumakad ako papunta sa pinto, dumaan sa tabi ni Yvette na parang isa lamang siyang muebles. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako at lumingon. By the way, Miss Rosales, sabi ko, from now on, all visits will be strictly monitored for the patient's safety. At sa huling pagkakataon, iniwan ko siyang mag-isa sa silid, talunan at nanginginig sa galit, habang ang aking anak ay natutulog ng mahimbing. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nababalot sa init ng pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Sa ilalim ng matinding ilaw ng operating room, hindi ako ina. Ako ay isang makina. Ang aking mga kamay ay gumagalaw nang may katiyakan at lamig. Bawat hiwa, bawat tahi, ay isang kalkuladong kilos. Ang tanging musika sa aking mundo ay ang ritmikong tunog ng heart monitor. Isang tunog na nagsasabi sa aking, ang puso ng aking anak ay nasa aking mga palad. Ang buong surgical team ay gumagalaw sa paligid ko na parang mga anino. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa aking bawat galaw. Dito sa loob, ang pangalan ko ay hindi Sela. Ang aking nakaraan ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang buhay na aking pinaglalaban. Habang ang scalpel ay nasa aking kamay, isang ibang uri ng operasyon ang nagaganap sa mansyon ng Alcantara. Sa malamig na aklatan, si Leandro ay nakaupo na, parang isang taong hinatulan, habang si Yvette ay panay, ang pag-ikot na parang isang hayop na nakakulong. Sa harap nila, nakatayo si Doktor. Milagros at sa tabi niya ay si Mateo, ang matandang katiwala na ang likod ay medyo kubana ngunit ang mga mata ay matatag. 3 taon, Yvette. Nagsimula si Tita Mila. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. 3 taon mong itinago ang isang batang may sakit. 3 taon mong nilinlang ang lahat. Bakit? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw ni Yvette. Ang kanyang boses ay matinis sa pagkukunwari. Kasinungalingan lahat yan. Gawa-gawa lang ng babaeng iyon para sirain ako, para agawin ang pamilya ko. Si Mateo ay dahan-dahang humakbang pasulong, hawak ang kanyang lumang sombrero. Patawad po, Senyorito Leandro, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Pero nakita ko po kung paano pinalitan ni Senyorita Yvette ang mga herbal supplement ni Don Severino ng ibang gamot. Isang gamot na nagpatulog sa kanya ng matagal. Isang matandang ulyanin, pang-iinsulto ni Yvette. Sino ang maniniwala sa'yo? Habang nagaganap ang labanang yon, sa operating room, isang alarma ang biglang tumunog. BP is dropping, Doc. Masyadong mabilis. Sigaw ng anesthesiologist. Ang puso ni Elias ay nagsisimulang sumuko. Ang kalmadong silid ay biglang napuno ng tensyon, ngunit hindi ako natinag. More epinephrine. Adjust the bypass flow. Now. Utos ko. Ang aking boses ay matatag. Pinuputol ang takot sa silid. Ang aking mga kamay ay hindi nanginig. Ang makina ay patuloy na gumagana. Sa mansyon, ang sigawan ay umabot sa sukdulan. Si Yvette ay umiiyak na ngayon, ginagamit ang kanyang mga luha bilang sandata. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig mula sa sulok ng silid.
Isang kamay, payat at kulubot ang dahan-dahang itinaas mula sa kumot na bumabalot sa wheelchair. Isang nanginginig na daliri ang itinuro. Hindi kay Mateo, hindi kay Dr. Milagros, kundi diretso kay Yvette. Lahat ay napatingin. Si Don Severino. Gising. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit meron itong apoy ng kalinawan. Ang kanyang mga labi ay gumalaw at isang salita. Mahina ngunit malinaw na parang isang kulog sa katahimikan ang lumabas. Salarin. Natigilan si Yvette na parang tinamaan ng kidlat at sa sandaling iyon, ng kanyang pagkabigla, inilabas ni Mateo ang huling alas, isang maliit na digital recorder. Patawad po ulit, senyorito, sabi ni Mateo. Pero alam kong darating ang araw na ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Yvette, malinaw at puno ng kayabangan, ang pumuno sa silid. Ito ay isang pag-uusap nila ng isa sa mga hardinero. Ilang linggo na ang nakalipas, kung saan ipinagmamalaki niya kung paano niya napaikot ang lahat sa kanyang mga kamay. Ang tangang si Sela at ang mas tangang si Leandro, pareho silang naniwala. Ang tunog na lumabas sa lalamunan ni Leandro ay hindi tunog ng tao. Ito ay isang ungol ng isang kaluluwang pinunit. Ang katotohanan, sa wakas, ay sumampal sa kanya ng buong bagsik. Kasabay ng pagbagsak ng mundo ni Leandro, sa operating room, ang tunog ng monitor ay bumalik sa normal. Ang presyo ng dugo ni Elias ay tumatag. Ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, naramdaman kong muli ang pagod. Ang makina ay muling naging isang ina. Successful ang operasyon, inanunsyo ko sa team. Isang mahinang palakpakan ang maririnig. Paglabas ko ng OR, pagod ngunit matagumpay, siya ay nandoon, naghihintay. Si Leandro, ang kanyang suit ay lukot, ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Nang makita niya ako, walang salitang namutawi. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig na malamig. Sa mismong harapan ko, sa gitna ng pasilyo ng ospital, ang makapangyarihang CEO, nakaluhod. Isang eksenang kabaliktaran ng gabing itinapon niya ako. Sila, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Tiningnan ko siya. Hindi nang may galit, hindi nang may pagmamahal. Tiningnan ko siya nang may awa. Tumayo ka, Leandro. Sabi ko, ang aking boses ay pagod, ngunit matatag. Ang kailangan ko ay ang anak ko, hindi ang patawad mo. Kinuha ko ang aking telepono at idinial ang isang numero. Ibinigay ko ang pangalan at lokasyon. Pagkatapos, tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Tumawag ako ng pulis para kay Yvette, para sa hustisya at para sa amin ng anak ko. Tumalikod ako at naglakad patungo sa recovery room kung saan naghihintay ang aking anak. Iniwan ko siyang nakaluhod doon sa gitna ng mga guho ng buhay na siya mismo ang sumira. Isang taon ang lumipas. Ang hangin dito sa Batangas ay may dalang alat ng dagat at amoy ng kapeng barako na aking tinitimpla. Ang aming bahay ay maliit lamang, gawa sa kahoy na pininturahan ng puti, na papaligiran ng isang hardin ng mga sampagita at bougainvillea. Malayo ito sa lamig ng marmol at sa bigat ng ginto ng mansyon ng Alcantara. Ito ay isang tahanan. Sa labas, sa dalampasigan, naririnig ko ang halakhak ng aking anak. Ang tunog na yon, mas matamis pa sa anumang musika, ang siyang gumigising sa akin tuwing umaga at nagpapatulog sa akin ng mahimbing tuwing gabi. Lumabas ako sa aming munting beranda, dala ang 2 tasa ng kape. Nakaupo roon sa mga silyang yantok si Tita Mila at si Don Severino. Ang Don, na ngayoy nakakagalaw na ng may tungkod, ay nakangiting pinapanood ang kanyang apo sa tuhod na si Elias
na nagtatampisaw sa mga banayad na alon. Ang dati hari ng isang imperyo ay isa na lamang ngayong mapagmahal na lolo. Sa tabi niya, si Tita Mila ay payapang nakatingin sa dagat. Ang kapatid na babaeng itinakwil ay nakauwi na. "Mama?" Sigaw ni Elias, tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang mga paa ay basang-basa ng buhangin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang bigat ng kanyang maliit na katawan sa aking mga bisig, ang aking lakas, ang aking gantimpala. Siya ay malusog, siya ay masaya, at siya ay akin. Minsan, sa di kalayuan, sa kalsada kung saan nagtatapos ang aming bakuran, may nakikita akong isang pamilyar na itim na kotse. Hindi ito lumalapit, hindi ito bumubusina, nakatayo lang ito roon ng ilang minuto. Sa loob, alam kong nandoon si Leandro. Hindi na siya ang CEO ng Alcantara Group. Ibinigay niya ang posisyon at itinatag ang isang pundasyon para sa mga single mothers, isang tahimik na paglalakbay ng pagsisisi. Ang pagtanaw sa kanyang anak mula sa malayo ang tanging parusa at biyaya na kanyang ipinataw sa sarili. Hindi ko siya pinapaalis, hindi ko rin siya inaanyayahan. Siya ay isang anino na bahagi na ng aming tanawin, isang paalala ng isang nakaraang hindi na mababago. Nang papalubog na ang araw, habang ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, magkahawak kamay kaming naglakad ni Elias sa dalampasigan. Ang ginintoang liwanag ay sumasayaw sa kanyang buhok. Tinatanong ako ng mga tao kung napatawad ko na ba siya. Marahil ang sagot ay hindi kasing simple ng oo o hindi. Hindi ko pinatawad ang kanyang mga kasalanan sapagkat ang mga pilat na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Ngunit pinalaya ko na ang galit. Pinalaya ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Dahil ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa paghilom. At payapa na ako. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa isang malaking bahay o sa isang apelyidong may kapangyarihan o sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang kapayapaan ko ay narito sa bawat paghinga ng malinis na hangin, sa bawat halakhak ng aking anak, sa bawat pagsikat ng araw na nagbibigay ng panibagong pag-asa. Huminto kami at pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Hawak ko ang kamay ng aking anak. Hawak ko ang aking bukas. At ito ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni Sela. Isang kwento ng pagbangon at panibagong simula. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa napakatagal at napakasakit na paglalakbay ni Sela. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga sa akin ang bawat minuto na inilaan ninyo para pakinggan ang kanyang kwento. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga kabanata, may mga pagkakataong kailangan kong huminto dahil sa bigat ng damdamin. Ang eksena kung saan siya pinalayas sa gitna ng ulan, iyon ang pinakamahirap. Ang kwentong ito ay hinabi mula sa mga pira-pirasong katotohanan, mga bulong ng mga kaibigan, mga luhang nasaksihan, at ang hindi matatawarang lakas na nakikita ko sa bawat inang Pilipina. Ang kwento ni Sela ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. Na ang liwanag na kailangan natin para bumangon ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi sa isang maliit na apoy sa loob natin na hindi kailanman namamatay, ang apoy ng pagmamahal sa sarili at pag-asa. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Sela, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya niyo bang magpatawad? Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ninyong kapayapaan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong nararamdaman sa comment section. I-like ang video kung sinubaybayan ninyo at i-share ang kwentong ito sa iba pa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso,
Maraming salamat.